proceed naman tayo sa set for tomorrow. Ayan. May reason kung bakit ang pinili ko na background nito ay sila. Ayan. Sila Mr. Chua. Ay, charing. So, yung family na yan. Kasi ito yung pwede nating maging clue about sa set for tomorrow. Okay? Para mas madali natin siyang matandaan. So, pag sinabing set for health, talagang all about health. Siksik, liglig, umaapaw na malala. Kasi health, health, health. Pag tomorrow, thinking about tomorrow, the future, yung anak natin, paano yung tomorrow niya, yung mga ganyan. Okay? So, kanino applicable yan? Malalaman natin. No? Ito muna yung mga benefits niyan, mga guys. Ang dami na naman. Ngayon lang ako nakakita ng traditional plan na ganito na agad ang mga built-in plans. Okay? So, it's time for us to strengthen our selling techniques sa traditional plans because hindi talaga nakakapahiya. Nakaka-proud siyang ipakilala sa client. Death benefit, funeral benefit, terminal illness benefit, spouse extension benefit, overseas benefit, at may built-in waiver of premium ulit. Talagang ang set for tomorrow ay para sa mga ever-changing financial protection ng mga clients natin. We already know the death benefit. It is the same thing na tulad ng death benefit ng iba. Wala namang any special na something sa kanya. So we can proceed to the next benefit. Funeral benefit. Ayan. Ngayon lang ako nakarinig na may ganito sa insurance policy, no? So, imagine, set for tomorrow, may funeral benefit. Ang mangyayari nito, yung sum assured ng client, okay, kunyari 1 million yun, kapag na-chugible si client, makaka-advance siya ng 10% ng 1 million niyang yun at mabibigay sa kanya within 48 hours para pambayad ng funeral services. Yes, Marcy Grace, 100,000. Kulang pa da. 100,000 ang kanyang magiging 10% advance for the funeral benefit. But take note guys ay 10% of the sum assured up to 100,000, may cap siya hanggang 100,000. Kasi kung 2 million yung death benefit ni client, 100,000 hanggang 100,000 pa rin ang ibibigay sa kanya, okay? Tapos alam nyo ba guys na yung death benefit na yan, ay itong funeral benefit, ang kailangan lang gawin ng client is pwede nilang gawin sa cellphone nila kasi 'di ba i-instruct naman natin sila na mag-download ng app. Yung death certificate ng kanilang loved ones na yon, pwede nilang i-upload mismo sa app na bongga talaga. Talaga kaya pala number one sa customer service ang FWD. Kasi yung convenience. Tapos, once uploaded na yan, within 48 hours at approved, marireceive na nila ang kanilang 10% sa kanilang bank account. Okay? Kaya pwede nang mabigyan ng deserved na funeral service or preparation ng kanilang loved one, 'di ba? Oh, 'yun. So 'yun na nga, kahit mangutang pa ang family sa ibang tao, it's okay. Ipakita lang nila yung FWD policy nila sa cellphone, okay? At may alam nila na may aasahan sila na 10% dito na makukuha. So mapapautang sila, if wala talaga silang immediate cash para lang ma-set up. So, this is going to be very helpful for them, no? So, tandaan, set for tomorrow, ito yung wagas na, ano yun, yung mga paano bukas, ganyan, funeral benefit, yan, isa yan doon. Question, after po ito ng contestability period, 2 years, tama ba? Ano ba yun? Sa death benefit, dito, no, contestability period, it's always present kasi talaga. So, sa death benefits, sa critical illnesses, so, kapag, when we submit the claim para sa death benefit na within 2 years contestability period, ina-assess pa rin siya ng underwriter at ng department ng FWD, claims department, if they will grant the claim. So, yes, ang contestability period is always present. So, even if the death is within contestability period pero it's a clean case, ibibigay pa rin yan siya. Yon. So yan, sana na-answer ko ang iyong questionism. Yan, thank you so much for the question. Next, tingnan naman natin ang terminal, I mean po sa claim na funeral benefit. Okay. Oy, good question yan. Kung pasok ba sa contestability period ang funeral benefit?
Okay, so let's check our co-FWMs based dun sa training natin before. Is it pasok sa 2 years contestability period or regardless, marireceive pa rin ang contestability. So, don't worry, Maria, Abigail, mamaya mag-wait lang tayo ng sagot. Ang bilis ng sagot, yes po, lagpas. O, okay, ano ba? Pag death benefit naman, binibigay na regardless. Hmm, okay. Pero yun, so ibibigay naman regardless. However, para di na ma-contest, yes. Yun nga, contestability period is 2 years talaga siya, no? So, if it's a clean case, for sure yung 48 hours, sure yan. So kapag hindi, kapag within contestability period and i-assess pa niya ni FWD, so malamang hindi matutuloy yung 48 hours na marireceive niya yung 10%, no? Ganun. Okay? So, yun, sana na-gets natin yung parang magulo yung explanation ko. Pero, yun nga, contestability period, i-assess pa rin yan if the 10% will also be given to the family after they have submitted the death certificate. Okay, that's correct, Mary Grace. Kapag accident kasi ano talaga wala masyadong kino-contest pag accident. Kailangan lang naman magpasa ng mga police report or whatever document na hihingin sa atin ni FWD. And if it's a clean case na accident, wala namang foul play or anything, mabilis din yan na marirelease sa clients. Okay, sige. Huh? Okay. Next is terminal illness benefit. Correct. Yeah, so please read you at comment ni UFWM Darlene. So that is true. Next is terminal illness benefit. So nakakailan na tayo na benefit? 1, 2, 3, death benefit, funeral benefit, and terminal illness benefit. Okay. Terminal illness benefit, pag sinabing ito ay yung may taning na ang buhay ng insured. Talagang sinabi ng doctor or may document na the patient will just live in 6 months, 1 year, 2 years, ganyan, 3 months, 'di ba? May taning na, as in may ganon. So, ang mangyayari nito, ang advantage for having this kind of ride or benefit dito sa Set for Tomorrow, the client can already claim 100% ng kanyang sum assured in advance upon diagnosis of terminal illness. Oh, perfect. 'Di ba? Kukuha na agad. Hindi naman sa wag tawag ito. Kasi nung una ko narinig to parang yung parang minadali naman na matsugi yung client, no? Pero hindi siya ganoon. Kasi kailangan na ng kliyente ng pera para mapagamot siya 'di ba? And may terminal illness na siya. And pag sinabi na nga ng doktor na may tanning na siya, so most likely, possible talaga na mangyari. But kung may miracle, that's good. Hindi naman babawiin sa kanya yung pera, okay? Kapag kunyari nagkamilagro na buhay yung kliyente, wala namang babawiin sa family, okay? Yun na nga, pag nagkaroon ng terminal illness si client, yung 100% ng sum assured niya, kunyari 1 million yan, makukuha na yan agad. Okay? Sa policy. And of course, the policy will terminate kasi yun na nga yung death benefit yung sum assured niya. 'Di ba? So mas maagang makakapagpagamot si client para dito kasi kung titingnan niyo, wala naman tayo ditong any kind of uh, about critical illness yung tulad ng nakita natin sa Set for Health, 'di ba? Wala siyang gano'n dito, pero ito yung mabibigay niya, terminal illness benefit. Yung talagang ang tindi na, walang-wala na talaga, pero yung clients, oh, yung tama, yung insured, the family is umaasa pa rin. Ito yung isa sa magagamit talaga nila, 'di ba? Oh, yarn. Okay, next is set for tomorrow. Okay, set for tomorrow? Next benefit is spouse extension benefit. Ayan. So, kaya ito yung picture natin kanina kasi 'di ba, there's a husband and there's a wife because this has a spouse extension benefit. Ano 'yon? Guys, basahin natin, no? Advantage, additional na 100% ng kung magkano ang sum assured will be given if both yung insured at yung kanyang asawa ay namatay sa isang aksidente or parehas na aksidente, provided na meron silang at least na isang anak na minor.
Okay? So, parang kung titingnan mo, parang dalawa ang insurance ng mag-asawa na ito. Kasi, yung na may accident, parang may accident insurance yung spouse because of this benefit. But, they're just paying for one plan. If that happens, silang dalawa ay namatay because of that same accident at meron silang minor na anak, 1 million marireceive ng beneficiary ng anak, kunyari 1 million yung sum assured, and then another 1 million because sa spouse ay namatay din sa same accident, 2 million in total ang mapupunta sa beneficiary. Diba? So, tuloy ang, pag tomorrow, ano yun? Pag tomorrow talaga siya in case of sad events, that is correct. Like, really thinking for about tomorrow. Okay? For about, iniisip talaga yung kinabukasan dito sa part na to. So, yun ang tatandaan natin kapag set for tomorrow yung sinasabi natin. Yung future talaga. Yung anak, maiiwan, ganyan. Yung pang funeral, wala tayong gagamitin. Buti na lang may set for tomorrow. Yung mga tipong ganon, no? Okay. Next is overseas benefit. Ayan. Overseas benefit, what is this? Additional naman na 20% ng sum assured up to, may cap ulit 500,000. 20% ng sum assured hanggang 500,000 ibibigay if namatay si insured sa abroad. Ayan. Si insured lang hindi na kasama dito yung spouse. Oo, wag hindi na siya kasama. Ito lang, si insured lang. Overseas siya namatay. May additional on top. Kung may 1 million sang siya assured, 20% nun, ano ba 20% nun? 200K, no? Tama ba? 200K? Parang 200K. So, 200K is additional pa na mapupunta sa beneficiary. Ano ang pwedeng paggamitan nito? Bakit may ganong 20%? Iba rin mag-isip si FWD eh. Kasi imagine, naisip nila na lagyan ng additional 20% itong kapag namatay si insured sa abroad because 'di ba mahal mag-uwi ng bangkay from abroad to Philippines? That can cover repatriation cost. So repatriation is yun nga yung pag-transfer ng remains from overseas to our country. Yun. Yun ang eksena niyang 20% na yan. So, mangyayari, ang kagandahan niyan, yung pinaka-death benefit ni client mismo na 1 million na ini-example natin, buo pa rin para sa beneficiary. Hindi na yun mababawasan na pinanggastos kasi nila sa pagpauwi ng remains. Okay? Ang ganda, di ba? So, yun ang eksena natin. Kung hindi man yun, it is just one of the benefits kung bakit ginawa to ni FWD. Other than that, marami pang pera ang pwedeng, ay bagay ang pwedeng paggamitan nito. Okay, mga pagproseso ng mga documents and everything. Okay. Ano daw? Sum assured minus 20% is equals 80. Ano siya? Additional siya talaga. On top talaga siya ng sum assured niya. Yung 20%. Alright. So, next is waiver of premium. Ayan, parang ang tagal ko yata mag-discuss, no? Kasi 8:20 na pero dalawa pa lang to, Okay, sige. Ano ba, bilisan ko ba? Ano palagay nyo, guys? Waiver of premium, alam na natin to. Wini-waive ang premium kapag na-diagnose ng major critical illness. Ayan. So, may built-in na major critical illness itong si Set for Tomorrow. However, take a look at this note sa baba. Ang, ang waiver of premium natin ay applicable lamang sa income protector and estate protector variants. Kasi mamaya papakita natin yung tatlong variants. So, malalagay lang si waiver of premium doon sa dalawang variant. Okay? Yung isa, hindi siya kasama doon. Okay? Next. Eto na pala yung mga variants. So, we have 3 variants for set for tomorrow. Huwag malito. Kailangan mo lang talagang maintindihan yung purpose ng bawat isa. Yan, nasa term na siya itself. For example, short-term cover, ganyan, alamin natin definition, income protector and estate protector. Let's take a look. Ay, ano ba yan? Bakit nagkaganito naman? Na-adjust ba to? Ay, okay. Okay, so dito sa set for tomorrow,
na short-term cover, ang coverage nito ay 5 years or 10 years. So makikita nyo yan, may pagpipilian sila na 5 years or 10 years lang. At marirenew ito after 5 years and 10 years without underwriting. So kunyari natapos yung 5-year term period nila at magre-renew sila, hindi na sila i-underwrite doon. Wala na silang investigation na mangyayari dyan ni underwriting. Okay? And they can even change the coverage kada renew nila. Okay? Subject to terms and conditions. At itong si short-term cover can be converted to another FWD product without providing further health evidence from the insured person provided na yung coverage niya ay same lang, walang dinagdag, walang binawas. Pwede siyang ma-convert to another FWD product. Kung ano tong FWD product, naisip ko lang ngayon, that I am not sure kung anong klaseng FWD product ito. So, if carry lang po ang bilis. Ay, thank you. Sige, okay lang naman, no? Yeah, so to my fellow FWMs, if alam nyo to can be converted to another FWD product, let's help enlighten also our viewers for tonight. Yan. So, okay, ayan na. Ay, parehas lang pala to. Okay. Next. So, ganito, may scenario para mas naiintindihan natin kung sino ba yung mga dapat nating pagbigyan or pakilalahanan ng short-term cover na set for tomorrow. For example, si Fred. Okay, 30 years old. Okay, gusto niya daw bumili ng bahay para sa family niya. So, nag-loan siya sa bangko. Tapos, babayaran yon for 10 years. 7 million. Ngayon, after 6 years, na-aksidente si Fred. Okay, at siya ay namatay. Ngayon, ano mangyayari sa family? Unang senaryo, kunyari walang insurance si Fred. Malamang yung naiwan niya, yung wife niya, siya ang obligadong magbayad ng utang niya sa bangko for 10 years. So, na-burden patuloy yung wife niya doon sa utang na yon. However, let's look at scenario 2. Kung nag-purchase si Fred ng 10 years set for tomorrow na short-term cover, kasi nga pang short-term lang ng mga coverage para lang sa mga pang secure na mga bagay-bagay sa buhay. Upon his demise, FWD will be providing his wife the insurance benefit which can be used to pay for the remaining loan for any cost related to his death. O, di ba? Yun ang eksena nun. Mga pang short-term protection lang dahil may loan, may biniling car, house, ganyan, no? Para kung ano-ano man mangyari, meron silang additional protection pagdating sa financial na magiging cause ng problem. Okay? Meron yang meron akong nilagay ditong illustrationism. Ay, wala. Okay. So, yun. So, gets natin, no, kung ano si short-term cover dyan. Ano product features nito? Okay, may minimum annual. 21,000 ang minimum annual. Okay, depende sa age to pero in fairness guys, mura yan, 21,000, 'di ba? Para sa minimum annual na magi-start. And the minimum sum assured is 1 million pesos. Syempre medyo malaki kasi nga pang short-term cover ng mga bagay-bagay like loans, like that. Specific yung example na para ma-envision natin yung need nito. So, dito, take a screenshot of this one if you like, kung gusto nyo magkaroon ng quick reference because kung titingnan nyo, itong mga variants nating tatlo ay depende siya kung anong age. Mabibigay nyo siya depende kung anong age. Kaya kailangan nating ma-take note yung mga age na to. Pero sa sa Smart 2.0, dahil nga smart siya talaga, magi-grade out naman yun eh. Hindi kunyari yung client nyo is 17 years old. Hindi, 51 years old. Makikita nyo, hindi nyo maseselect yung 5 pay na payment period. Ganun. Okay? So, may mga ganun, may mga age dyan na kino-consider din. Pero hindi na tayo masyado mahirapan because matik na nag-grade out na yan sa Smart 2.0. Okay, so again, itong si short-term cover dahil nga 5-year, 10-year lang yan, of course, kung gusto pang mag-extend ng family, okay, go, pwede. So kung natapos yung 5-year, pwede ulit mag 5-year pay. Alright? Yon. Next is, ano pa bang mga important? Yung mga important, yung mga super di-discuss na natin.
Okay. Set for tomorrow. Ayan. Acceptable payment shall be, ito yung mga differences na mga variants din. Kapag short-term cover, annual lang talaga. Monthly and quarterly pwede, pero auto-debit and auto-credit lang ang tinatanggap. So, hindi pwedeng cash, hindi pwedeng GCash, or bank transfer. Kailangan naka-auto-debit or auto-credit para pwede silang mag-monthly or quarterly. Otherwise, annual. Okay? Or pwede ring annual. Wala po bang adjustment sa premium for renewal? Ay, kung may model charges? Yun, nasagot na natin ang question mo, June. Ang bilis, no? Yan, meron din siyang model charges. Yan. So, mas may adjustment. Ay, wala po bang adjustment? Ah, you mean kapag magre-renew kasi yung pag may age na siya, no? Hmm. Yes. Okay. Isipin nating lahat. Um, Oh, yun. So, meron daw. Merong adjustment sa premium. Thank you so much, Carlo and FWME, no? Yan. So, yon June, merong adjustment sa premium kapag sa, depende sa age. Actually, ano talaga siya, no? Ganun naman talaga kasi as we age, may risk din talaga nakasama. So, mag-a-adjust yung premium niya as we renew. So, parang safe to say, dapat nagte 10 years na lang si client, no? Not unless yung binabayaran niyang something is ilang years na lang naman, yung saktong 5 years at yun lang yung kailangan niya. Pero kung bahay na 30 years to pay, 20 years to pay, 15 years to pay, I think it's best na mag 10 years na lang. What do you think, guys, no? Pwede, no? So, yan, may model charges tayong nagaganap din. Pag mag-annual, mag-quarterly, okay? Pinakamura, annual. When do we not pay the benefit? Same exclusions pa rin. Talagang standard itong mga to, guys, which really makes sense. Of course, magkano naman ang commission ni agent kapag nakabenta siya ng mga short-term cover? So, ayan na guys, tingnan natin. Kapag single pay lang, okay, single pay na short-term cover, of course, isang beses lang tayo makaka-receive, which is on the first year. Pero meron kapag magre-renew siya, on the sixth year meron, and then another renew niya, meron ulit. So, kada renew ng kliyente, meron tayong 10% na um, commission. Kapag naman 5 years to pay, 30%, 10, 10, 10, nag-renew, 30, 10, 10, 10, ganun. Okay? Pag naman 10 years to pay, 10% pa rin, and then mas malaki kapag 10 pay ang commission, 35%, 10, 10, 10, 10, 10. Ay, dito iba guys, so yan, medyo may pagkakaiba pa pala. Kapag 10 pay na short-term cover, pagka ay, charing lang. Dito pala on the on the 11th year, 35%. Nagganon pa rin siya. Same thing dito sa 5 pay na kapag 30, 10, 10, 10, nag-renew 30. Dito nga kasi 10 years nga naman siya. That's why on the 11th year, another 35%. So, ang ganda nitong short-term cover actually. Maganda siya. So, watch out sa mga prospects na nagpo-post sa home bodies. Naku, Diyos ko, parang nagka-idea pa tayo dyan. Yung mga, yung mga may bahay na pinagawa, malamang may utang pa yan sa mga bangko, no? Alokan natin ng short-term cover para sure sila na at least insured at may makukuhaan ng pambayad. 'Di ba? Yes. Next. Okay, so nandito na tayo sa frequently asked questions. So tingnan natin kung meron tayong manasagasaang question din kanina. Kasi ang gaganda talaga ng questions natin, guys. And I love it. It means na talagang, ano ba tawag doon yung ina-analyze natin yung lesson. So question, what if the policy owner nag-decide na naman siya guys na hindi na naman ituloy ang pagbabayad? Ano ang mangyayari after ng grace period? So, sa short-term cover, ang kanyang option lamang dyan ay policy surrender. Yun lang naman ang option niya dyan. So, matuterminate na lang ang policy and then makaka-receive na lang si client ng cash value niya. Alright? Isa lang. Again, lalabas yan mag-isa sa Smart 2.0. Kusa na yan siya doon. Naka-grade out na yung iba. What if naman the policy owner decides to discontinue paying premiums or is unable to pay the premiums due after the grace period? Okay. Um, ay, kapag naman extended term cover,
non-forfeitures for income protector pala and estate protector, ang kanilang choices is extended term cover and policy surrender. So alam na natin yung policy surrender kanina, yung extended term cover, tuloy pa rin ang policy, sige, go, pero reduced ang policy benefits. Mababawasan na lang yun, pero active yung policy mo. So if the client is okay with it, pa-imagine ng future, and then baka gusto nila to. Kesa naman yung biglang matoterminate na lang yung policy, no? Okay. Next is, are there cash values available for loan? Okay, the answer is yes. But this is only applicable to estate protector policy. The policy owner may file a cash loan against the policy with interest ulit. Ito, same computation, 8% per annum ang interest niyan. Okay? Question, ano po ay allowed po ba ang advance payment for the next year? Kung mag-a-advance payment siya for next year, sa past company, no? So, I'm not sure. So, hintayin natin ng ibang thoughts ng FWMs natin. Sa past company kasi, ina-allowed naman siya, pero hindi talaga siya na-a-apply sa account. So, nangyari, naka-float lang yung payment ng advance ni client. Tapos, ang ginagawa, actually, medyo matrabaho nga siya kasi hindi siya matic na na-apply pa sa account nun eh. Manual pa nating i-apply siya. So, yes, thank you, FWM Jean. So, magfo-float lang din talaga siya rito. So, I think baka ganun din yung gagawin natin as their agent. Kapag nag-advance payment si client, i-note na lang natin if hindi siya matic na mag-a-apply sa account. So, at least tayo na yung a-advise kay FWD to apply the payment. Ganun. But there are other ways na para wag na lang mag-advance payment si client. They can just save the money. Kailangan nila talagang maging responsible and find other ways na yung perang yun ay para lang sa insurance nila. So, I think it's a good advice from us na agent nila na turuan sila ng ganun. Or i-advisean sila ng ganun. Next! Question, ano yung cash value or amount na makukuha? Yung cash value niya is kasi over the years, merong lumalaking cash value yan on the side. So makikita nyo yan sa pag gumawa kayo ng proposal, isa-isa yung mga page doon, and then may table doon na magpapakita ng cash value. So traditional plan siya, yes, pero nagke-create siya ng cash value, nagkakaroon din siya ng interest. So, actually maganda nga 'to na merong cash value ang client even if it's a traditional plan. They're not paying for anything. Talagang pinapaikot lang din ni company yung pera and nagkakaroon ng interest and might as well ibigay sa kanila. Ito lamang ay based sa aking research kasi nga nagtataka ako bakit may cash value and what if may clients tayo na kaya nga sila kukuha ng trad because they don't want any kind of investment. So, medyo vague pa yung na-research ko so far kay kumaring Google, pero wala talagang specific reason kung akong nakita for me. Pero if you have other ideas, sige, please share it para ma-enlighten. Pero yun nga, ganun ang eksena niya. Pinapaikot din talaga yung money dito and nagkakaroon ng interest. So, might as well ibigay na lang din sa client. So, the cash values are earning sa plan. Ganun. Yan. Pero it's really a traditional plan talaga. Hindi siya tulad ng VUL na may mga malalaking charges, ganyan. Aray ko po, imposibleng magreklamo pa sila. Ireklamo mo rin sila. Sorry. Is it guaranteed? Yes, it is guaranteed. Nandun siya talaga sa plan. Yan, hindi siya nga katulad ng, guaranteed siya, oo, na may cash value talaga siya. Pero kung ang tanong mo, Twin, is yung amount, if tumataas, bumababa, yes, kasi based din siya sa interest. So, may mga times na dagdag bawas din talaga siya. The company shares the profit. Other trad plans from the other companies sometimes do not offer this since client signs up for trad or pure insurance lang naman. But FWD is generous and shares the return. O yun, nice na explanation ni FWMD. Thank you so much. Yun, ganun. Generous lang talaga yung company natin. So, yan, very maganda yan for clients. Next! Okay. Set for tomorrow. So, by the way, bago tayo maglipat sa iba, meron pa ba tayong question? Meron akong napansin kahit sa ano ko. Nasaan yung ang isa pa lang income protector pa lang, no? Okay.
Sige. Next is set for tomorrow na digital. Yung funeral benefit, it is only applicable to policies na incontestable dahil clean slate na. It is only question po ba ito? It is only or is it only? That's the clarification to, excuse me, that's the clarification to the question a while ago. Kasi yung premise, if I remember it right, one of the trainings, it was mentioned that yung 10% is applicable kapag non-contestable na siya. Incontestable na siya kasi pag contestable yung policy, hindi naman pwedeng bawiin ni FWD na nabigay niya na yon. Sa true I think naman, that yes. should be emphasized to everyone kasi yan yung isang important thing that everyone should remember, that this is only applicable for incontestable policies. Correct, correct, correct. So, ayan guys, narinig niyo ba si Sir Carlo? So, FW. So, ano siya, applicable siya kapag incontestable na yung policy or clean slate. Pero, 'di ba minsan kahit within 2 years pa rin yung death ni client and then basta clean slate talaga siya, ibibigay na rin siya, 'di ba, right? Hindi nga lang agad-agad but because of course for sure meron ding mga hihingin pa 'yan, no? So, yun. But definitely, yung 2 years, yun talaga yung tapos na yung contestability period. So, no questions asked na. Relax na talaga ang investigation dyan. That's why, mabilis nang ma-release yung 10% na funeral benefit. Yun, ganun. So, that's it. Thank you so much for that information, Beshi Carlo. Okay, next is digital set for tomorrow naman tayo. Ayan. So guys, again, reminder pag may question and if you need to, katulad noon, nag-share ng information for everyone, please do so kasi tulungan tayo lahat dito. So we appreciate it, no? Okay. So may digital din ang set for tomorrow, guys. Okay? So same benefit. Let's take a look yung difference na lang niya sa table. Ayan. Difference ng digital sa non-digital set for tomorrow. Tingnan natin. Okay, sa distribution, parehas lang. Mga online sa digital and then sa atin agent yung non-digital. Underwriting, parehas lang yung tatlong health-related questions. Okay? Pag sa atin, regular and normal process yan. Anong variant sa digital set for tomorrow pag online? 5 pay to, ano to? 5 pay to 5, ano yung Y? 5-year cover and 10 pay to 10-year cover. Sa non-digital, meron tayong tatlo. Short-term income protector and estate protector. Kay digital, isa lang ang meron siya na short na set for tomorrow na variant. Short-term cover lang ang parehas. Ay, ang makikita doon. Ma'am, paano po kami magpo-post ng digital? I Well, dun sa sa drive na session no sa Alex, meron pinakita doon drive ba yun or pitch? Yung isa doon sa sessions na yun is tinuturo on merong mga materials na kasi sila doon and then we'll just share it. So napakadali na. But of course, we can come up with our own posting sa Facebook on how we want to advertise or market ourselves or paano ma-market yung digital. Pero meron ng mga ready-made din daw sa I think sa pitch or sa drive na session na i-share na lang natin, ganun. And doon yung matututunan yung affiliations, like yung may link lang and then may code ka doon. So yung pag kahit doon sila nag-sign up, may commission ka pa rin doon. It's also your sale. Ganun. Okay? Yan, thank you so much. Personal URL, yes, that is correct. May personal URL kayo doon sa app. Parang most likely nagkakaiba lang siya sa affiliates number. Parang may code siya na para sa'yo lang talaga yon. So, unique code mo yon. Kaya kapag kinuha mo yon, nakakuha ka na ng affiliates code, pwede mo na siyang i-post anywhere. So, kung meron kayong mga TikTok accounts, IG, marami kayong followers sa IG, Facebook followers, may mga page kayo, I think that's the best time na para ma-market nyo yung mga affiliate link. Kasi you can sell to strangers na kunyari pa ayaw makipag-usap talaga sa inyo, no? May mga ganong client. But, doon sila bibili sa link. Baka nahihiya lang makipag-interact, but they're going to buy the product from your link. So, expose nyo lang yung mga links na yon. Okay, next. Oy, 8:41 na. So time check, hanggang 9 lang ako, no? Maximum.
So, thank you sa mga nagstay. Talagang mahabang trad product. So, we'll try to see or request kung paano pa namin ito mapapaikli ng may intindihan pa rin naman natin at the same time. Or maybe if this needs another session. So, we'll find out. Pag-uusapan namin na management din for you guys, no? Okay. So, at the meantime, so we still have time, maximize natin for the go. So, minimum, maximum sum assured is ano to, whichever is lower between sum assured corresponding to 12,000 premium or 5 million pesos. Yan. So, meron siyang limit sa digital set for tomorrow. Makikita nyo rin yan kapag in-explore nyo sa website yung limit niya. And then, but sa atin, ang minimum na sum assured is 1 million. And then, wala siyang maximum sum assured ha for digital set for tomorrow. And then, annual premium naman is whichever is lower between 12,000 or the premium corresponding to 5 million sum assured. Yan. Pag sa atin, ang minimum annual premium na ilalagay nyo sa Smart 2.0 ay 21,000. Pag na-try nyo lower than the minimum premium, mag-error naman siya. So, napakadaling gamitin. Kunyari, naglagay ko 18,000, hindi gumana nung kinalculate nyo. Palitan nyo 19,000, 20, 21, hanggang sa mag-okay siya. So, that's the time na malaman nyo na yun pala yung minimum na sum assured niya. Este premium. Alright? Okay. May pa-rewards ulit to si Setum for tomorrow. It's the same, yung ambulatory consultation benefit from Medical City. Pero pag sa atin, wala pa rin. Kapag naman sa premium modes for set for tomorrow, annual and quarterly, pag sa atin, may chance silang makapag-monthly. Okay? And same thing, kapag digital, kung sino ang policy owner, kung sino ang insured, at kung sino ang payer, dapat iisang tao lang siya. Pero pag sa atin, flexible. Alright. So, okay. Yun. So, sabi ni Ana, sana may part 2, no? So, yan. I agree. Kasi, meron pa tayong Vibrant, tsaka Candu, tsaka Big 3. Okay. But, you know what? I will assess kung masyadong mabagal ako mag-train. I'll see, no? Okay. Kasi baka kasha naman. Oh, we'll see that. And next naman is, okay, may model premium charges pa rin ito, na mas mura kapag naka-annual, pag naman naka-quarterly is, mas mahal siya. Okay, and then, okay, tingnan lang natin yung talagang very impacting dito. Yan, so same thing with underwriter na discuss natin kanina. 3 simplified questions lang din ang tinatanong sa kanila. But take a look at this one. Financial underwriting, annual income must be at least 250,000. So yun yung i-consider din natin kapag tayo magpapapirma ng set for tomorrow. Merong minimum na annual income na dapat 250K per year. Okay. So there you go. Ngayon, 45 minutes. So, I have 15 minutes, guys. So, let me check. FWMD from training department. So, tuloy pa ba? Can proceed pa ba tayo sa next? Or do you think sa ibang session na lang siya? We can finish until 9 p.m. and then we'll just have another session for the Okay, sige, sige. Thank you. Sige, maximize natin. Dahil dyan, madidiscuss pa natin tong isa. So, pinagkasunod-sunod ko tong deck na to kasi I think, ito yung isa sa pwede talagang mabenta natin eh. Okay, so let's take a look at this. Introducing Vibrant. Ano ba to? Okay, FWD Critical Illness Vibrant. Stay happy, stay healthy, stay vibrant. Malalaman natin kung bakit vibrant talaga ang pangalan niya. But basically, may clue na. It's all about a critical illness plan na pwedeng magkaroon si client. Okay? So, dinesign to para magkaroon ng para masustain talaga at magkaroon ng peace of mind si client na kung gusto niya maging healthy ang life at peace of mind talaga when it comes to combating critical illnesses, si Vibrant ang sagot dyan.
But to set the expectations, nakita ko na mahal itong si Vibrant. Meron akong nakitang rate sheet. So, but of course, may mga clients na kukuha din talaga nito, especially yung gusto talaga ng matibay na peace of mind, no? So, let's take a look. Jump na tayo sa benefits niya. Alright, ito yung mga benefits niya. Una sa lahat, napakadami na naman po, no? Talagang maloloka ka na lang sa mga benefits. Iisipin nyo na lang siguro dito, i-consider nyo na lang yung kakayahan ni client sa pagbabayad, no? Health screening benefit, meron siya. So, parang check-up, meron siya niyan. Meron din siyang up to 6 major critical illness benefit. Kung kanina 3, hindi nagpatalo si Vibrant, 6 naman yung kanya. Kaya mahal siya eh. May health supplement benefit siya, meron din siyang minor critical illness, may built-in waiver, may maturity benefit or death benefit, at ang coverage niya this time naman is up to 100. So kung kanina si Set for Health, parang mahal na version to ng Set for Health at mas bongga, no? Makikita natin kasi up to 175 lang si Set for Health. Ito, ang maturity benefit niya up to age 100. Okay, tapos 6 yung major critical illness claim na pwede sa kanya. Okay, so let's take a look at the benefits natin isa-isa dito. So, ayan. Unahin natin ang health screening benefits. So, ito, si client ay pwede siyang magkaroon ng mga check-up at physical exam that can be even used for fitness. Okay? So, yung health screening benefit nila, it gives them an automatic na 0.2% ng kung ano yung benefit amount nila starting on the second policy anniversary. Kasi kapag 2 years old na yung policy nila, they are entitled to have the 2%, 0.2% benefit, health screening benefit sa kanilang plan. 'Di ba? At payable ito every 2 years up to the 10th policy anniversary ng kliyente. Okay? Basta, ang condition lang is hindi pa siya nagke-claim ng major critical illnesses. Okay? So, yon, meron siyang health screening. So, syempre, habang hindi pa siya nagkaka-critical illness, ito yung ibibigay sa kanya. Entitled siya na magkaroon ng health screening benefit. Okay? Na mag-i-start on the second year ng kanyang policy. Tapos, payable every 2 years. So, every 2 years, meron siya hanggang sa ika-10 taon, mag-i-stop na yon. As long as hindi pa siya nagkakaroon ng critical illness. Okay? Clear doon sa health screening benefit, every 2 years until the 10th. Pagka 11 onwards, wala na siyang ganong benefit. Basta doon sa 10 years na yon, from the second year to 10 years, wala siyang critical illness claim na major. Dapat healthy si Beshi. Next, so this is the up to 6 times major critical illness benefit. Ayan. 100% ng kanyang benefit amount. So kung 1 million ang nilagay niya na amount doon, 6 million in total ang pwede niyang makuha sa major critical illnesses. Grabe na tong bonggang-bongga na talaga to. So, of course, meron tayong mga specific or particular conditions when it comes to cancer. Kapag recurring ang cancer niya, kailangan 3 years from the initial diagnosis bago siya makaklaim sa second claim ng cancer niya. Okay, pero dito iba, no? Kasi kanina, di ba 5 years? Dito, 3 years lang. Okay. Para naman sa new cancer na hindi recurring or continuation ng nakaraan niyang or nauna niyang cancer, pwede na siyang makaklaim ng critical illness 1 taon lang after niyang huling nagka-cancer. Okay, or from the diagnosis, yun ang date na tinitignan. Oh, 'di ba? Maganda 'to. Okay, for non-cancer naman, each critical illness benefit na nawala sa cancer group ay can only be claimed once. Okay? Isang beses lang, except kapag ito ay about sa heart attack at stroke. Kasi kapag heart attack and stroke, pwede nilang maklaim ang critical illness benefit up to 3 times. 'Di ba? Grabe talagang kasi 'di ba, in reality, ilang beses din nai-stroke tulad nung kapitbahay namin. 3 beses na siyang na-stroke. Ngayon nga ano na siya, pilay na siya. Pero 'di ba, malakas pa rin siya, lumalaban pa rin siya. Pero gano'n kasi 'yan, 'pag na-stroke ka ng isang beses, prone ka na magkaroon ng second and third stroke, 'di ba? Hanggang sa talagang hindi na kaya. So doon talaga lumulubog sa utang ang mga clients natin. So this Vibrant benefit, so if may mga prospect kayo na talagang baka may mga history ng
may health history na heart attack or kung ano man na cancer, ganyan, pero siya healthy naman siya, no? Standard naman siya, hindi siya rated. You can introduce Vibrant to them. Maganda to. Mahal nga siya, but of course, yung mga may kaya talaga na clients at gustong-gusto rin talaga ng gantong plan, they can avail it. Let's take a look at the covered major critical illnesses. Yan. So, it's the same nung mga list natin ng mga major critical illnesses. Now, okay, 51 na. So, health supplement benefit. Ayan. So, itong benefit na to ay nilagay because FWD wants to help the clients sa treatment and recovery naman nila. So, upon the first major critical illness diagnosis, the client will get a one-time health supplement benefit that gives them 2% of their benefit amount every month for 6 months. Napakaganda. Isa-isahin ulit natin. Kapag nagkaroon ng diagnosis, the first major critical illness diagnosis ni client, o di ba may makiklaim siya na 100% ng sum assured, si client then will then be entitled sa one-time na health supplement benefit na ibibigay sa kanya, which is 2% ng benefit amount niya. So kung 1 million yun, yung 2% nun, every month may 2% siya na magagamit for health supplement benefit. Pambili ng medicine, ng vitamins, ganon. Every month yon 6 months. Sa loob ng 6 months after ng major critical illness diagnosis. That's the health supplement benefit. Okay? Very nice, no? Next. Okay, akala ko wala na akong kausap. Buti na lang may 111 pa. Thank you. So, 8 minutes, 7 minutes more. Next, minor critical illness benefit. Dito naman, kung si Set for Health, 20% ang kanyang minor critical illness benefit na manggagaling sa sum assured. Dito, on top of the sum assured, dito naman, 25% of the benefit amount up to 1 million max. O, may cap siya. 25% ng benefit amount up to 1 million kapag na-diagnose siya ng minor critical illnesses. Regardless if it may be related sa mga major critical illnesses. Okay, so wala daw itong pakialam kung yan ay related man sa naging critical illness niya. Basta minor, pasok, may 25% siya makukuha. Okay, so this is the list of the minor critical illnesses. Okay, it's basically the same as the standard list we have kay FWD. Next, waiver of premium. Alam na natin yan. Premiums will be waived kapag na-diagnose ng critical illness. Since this plan is wagas ang kanyang critical illness na coverage up to 6 times nga with minor critical illness, ang waiver of premium also talks about waiving the premium kapag nagka-major critical illness. Okay? This covers the insured from 15 days of age to 65 years old upon availing the Vibrant. Ngayon, if you become totally and permanently disabled naman due to sickness or accident, okay, bago ka nagka-age of 70, ang premiums mo ay waive na rin. So, para itong yung rider natin sa VUL na, SurePro ata yun. Tama ba? SurePro ba yun? Yung may waiver ng both critical illness kasi yun, saka accident. Ito may built-in na SurePro siya dito sa Vibrant. Kasi nga sa mahal niya. Parang deserve naman talaga niya na dalawa ang waiver, no? So, waiver of premium ni Vibrant, pasok ang pang-critical illness at pang-accident. Yes, SurePro. Thank you, Miss Ara. Yan, up to age 70. Okay, or before the age of 70, pag nangyari ito sa kliyente, waive na ang kanyang premium at the end of the paying period niya. Okay? Hi! Okay, malapit na tayo guys. 5 minutes. Maturity or death benefit naman. Of course, meron din siyang death benefit, di ba? So, ito siya. When the client reaches 100 years old, nang hindi nagki-claim ng major critical illnesses na claim, makaka-receive sila ng 100% ng benefit amount to celebrate the milestone on the policy anniversary ng plan nila. Doon nila marireceive. So, yun nga lang, pag age 100, no? Pero, laban tayo, grandpa, okay? So, should you pass away before then, without making any major critical illness claim, si beneficiary ay marireceive yung 100% ng benefit amount. So, kapag namatay si client, bago pa siya makaklaim ng mga major critical illnesses,
marireceive ng beneficiary 100% benefit ng amount. Now, if the insured is below naman 4 years old, okay, ito yung juvenile, to yung child's lien yung tinatawag, no? And passes away, we, FWD, will pay a percentage of the benefit amount based on this computation. So, ito yung child's lien table na tinatawag. Yan, kapag less than 1 year old, 20% lang ng benefit amount, kunyari 1 million, no? Example natin, yung 20% lang nun yun lang bibigay. Kapag naman 1 to 2 years old, less than 2, 40%. And then, pag 2 to 3, 60. Pag 3 to 4, 80. Kapag 4 years old and above, dun pa lang mag 100% ang benefit amount or sum assured na mapupunta sa beneficiary. Okay? Yan. Where can we correct ang mahal na vibrant? Yes, FWM, that's true. From Marlon, where can we see the topic discussed to review again? Ito mismo, itong ginagamit kong material. Kung gusto nyo tong ganitong klaseng material, nakuha ko lang din siya sa Alex. So, take nyo lang yung mga courses doon, mag-advanced learning na kayo, and then, at the end, mada-download nyo yung brochure at yung mga ganitong material na pang training. So, yun, meron doon. May client presentation deck ang tawag sa mga ganito. Kasi definitely pwede siya talagang ipakita sa client eh. Kung makita niyo yung mga sentence dito, ang kausap si client, when you reach 100, ganun. So, pang client talaga siya. Ginamit lang natin for training. Okay, so this vibrant can be customized with protection boosters. Pwede. Talagang hindi pa rin nagtigil, no? Pwede pa rin siyang lagyan ng mga riders. Siksik liglig na nga ito, pero pwede pa rin pala, di ba? Pwede tayong maglagay ng Recovery Pro, which is yung mga pang-hospitalization. Life Pro for, ano nga ba yung Life Pro? Lump sum cash, just, ayun, pang terminal illness or death ng client, and gives additional 20% kapag should you pass away anywhere else in the world. Gives an additional 100% of the benefit amount should you or your spouse pass away in the same accident and leave Uy, ano to? Panaghalo-halo na ito. Matindi. Ang Life Pro nito. Kasi dito, meron siyang spouse benefit, yung spouse extension benefit din sa Vibrant. So, deserve na deserve nito talagang, kaya pala siya talaga expensive dahil super lahat na nandito. Okay? And Safety Pro for accident na waiver. But look at this, guys. The client will receive 3 times the accidental death benefit if the accident happens on a covered Philippine holiday. So, doon pasok si Safety Pro na protection booster niya. Ang ganda. Okay. Next is, okay, 1 minute na lang, guys. Tingnan na nga natin ang mga important dito. O yan, kanino daw bagay ito? Hanapin ang mga career-driven achievers niya na talagang maganda ang pagbavalue ng kanilang health and especially their wealth. Hanapin ang mga family providers. Hanapin ang mga empowered older people at mayaman na older people so that, they can have this kind of benefits. Yan, life cover until 100 years old. Si Vibrant ay may 5-year term period or 10-year payment term period. Dalawa lang ang kanyang option dyan. Okay. Alright, so anyway, tamang-tama lang naman because these are just scenarios. But I think somehow talagang na-explain naman natin yung mga specifics, yung mga major na dapat nating tandaan sa iba't ibang plans na meron tayo about traditional. So, I can also feel na we should be having another traditional training, product training for traditional plans because meron pa tayong Big 3 and Can-Do. Although mabilis lang naman sila, but maybe we can also entertain other questions on the next session na kung magkakaroon man tayo. Okay. But before I go, ito lang ang pabonus. Silipin natin kung ano ang mga rates ng Vibrant. So, ayan. Nakuha ko lang din to sa Alex, guys. Kalikutin nyo lang siya talaga. Bigla kayong may makukuhang mga power tools dyan. So, yan. Tingnan natin yung mga age. Ayan. So, sino ba yung may mga client na 30 years old na kung bibigyan nyo ng 1 million for 5 years kapag male, 165,000. Diba? Ay, parang elite pala na malala din pala to, no? Yan. Pag naman 2 million or 3 million, ganyan.
Di ba yan? Okay? Ito naman, pag 4 million ang sum assured to 7 million, syempre naman, sobrang laki na ng mga annual premium nila. Yan, 9 million, 20 million, okay? Dito tayo sa 5K, 500K to 3 million. So, yan yung, yan. So, isipin ng mga client na pwedeng alokan ng Vibrant for the go. So, hopefully, lahat tayo makode na dyan, di ba? At na makapag-start na makapag-sell ng mga traditional products. And so, 9:01, I have to stop na because of course, we also respect your time, but I really thank you and appreciate your time attending our day 2 of product training na this time traditional products. So, let us see each other again next Tuesday